Financial Planning Series, Episode 3. So let's look at the profile of this person. So this person is a friend of mine. He was a schoolmate and we happened to have a chance to talk sa social media. We talk about life and I endorse kung ano yung ginagawa ko. Tapos nagkaroon siyang interest and then sabi niya, he wanted advice. So tingnan natin, ang kanyang profile is 39 years old, male, and he is single, tapos unemployed as of the moment. Ang unique financial story niya is like this. This person, we're already working abroad. Kaso nga lang, for a reason, he was sent back here in the Philippines and he plans to stay here for good. May natanggap naman siyang pera for separation pay siguro yon and savings na naipon niya during his work na nasa abroad siya. Pero he wanted na yung pera sana na yon ay mag-last hanggang sa pinakamatagal na kaya niya. And kung pwedeng mapaikot na lang niya yun, maging plano niya for retirement, better. So, napag-usapan namin kung magkano yung amount na yun, pero ako, bilang financial advisor, experience talking to a lot of people and know kung magkano yung mga cost of living here in the Philippines, I doubt if he could sustain himself for a very long time dun sa amount na meron siya ngayon. So, ang service request niya sa akin is magbigay ako ng insight sa current na money discipline niya. And also, meron siyang gustong i-inquire sa akin ng insurance coverage. Yung insurance niya happens to be the same company kung saan ako agent, pero hindi ako yung advisor. Hindi ako sure kung ano nangyari sa agent niya, maybe inactive na, pero gusto niya ang magbigay din ako ng thoughts about it. Okay, so yun ang background nung prospect na to. So tinanong ko siya about financial health. And then I asked for the savings. Yung savings given na yun kasi may natanggap siyang malaking pera. So 3 times or more, meron na siya. Now, regarding sa budgeting niya, prospective style yung ginagawa niya. So meron siyang rough estimate ng needs niya na kailangan bayaran buwan-buwan tsaka kung magkano yung ilang luho na hindi niya nako-compromise. Kumukuha siya ng portion doon. Buwan-buwan, yun lang yung pinapaikot niya. Okay, so ganun yung budgeting na ginagamit niya. Tapos, walang pumapasok na inflow kasi none of the moment yung source of income niya. Sa expenses, ay nga, estimate lang. Hindi siya exact, pero estimate lang. Now, maganda dito, wala naman siyang utang na kailangan bayaran. Tapos, yung insurance niya, matagal na niya itong hindi binabayaran. It's just so happen na yung insurance na to is sa VUL, meaning may account value siyang nag-accumulate. Tapos, pag namimiss mo kasi ang payment sa insurance, kumukuha ng portion sa account value yung insurance na yon para bayaran yung premium. So, umiikot ba yung pera pabagsak. Okay? So, nakita ko na active pa yung policy niya na to, pero hindi na malinaw dun sa prospect natin kung ano yung coverage niya. Kaya kailangan ko rin siyang kausapin about that. And then, wala naman siyang ibang investment, meron lang siyang pera. Ang wealth niya, paycheck to paycheck, bali yung grade. Kasi, sabihin na natin may malaki siyang pera, walang designated emergency fund talaga siya. Ang plan talaga doon is paikutin, supposed to be. So, for now, nilagay ko siya as paycheck to paycheck. Ito yung itsura ng kanyang budgeting. Once na kunin na niya from the lump sum amount, yung para sa buwan na to, 91%, pinababayad niya sa needs. Tapos nagtitipid siya. Kaya 9%, yun lang yung nilalagay sa wants. Okay? Now, ang insurance niya, kagaya ng sinabi ko kanina, it's a VUL. Ang maganda dito, yung AXA Accelerator, I am familiar with this plan kasi part na ako ni AXA na may plan to. Kinuha niya ng 2019. Ang rule ng plan na to is mag-accumulate dapat hanggang sa retirement age mo. Tapos, you could pay for it for the next couple of years lang, like minimum 5 years to pay. Pero, the ideal is for you to sustain paying for it para tuloy-tuloy yung paglago hanggang sa retirement mo, tapos kunin mo siya. Ganun yung kwento nito. Mababa lang yung life insurance ito kasi nakafocus sa investment yung ganitong mga plans. Okay, ang accelerator is being paid 30,633 annual. Yan yung binabayaran niya nung active pa siyang magbayad. Tapos, meron siyang default na life insurance, 150,000 yung value nun. So, pag automatic na deaths, yung 150,000 magpipay out papuntang beneficiaries niya. Naglagay din siya ng disability insurance pag na-disable siya. Okay? So, bigyan ko na ng assessment. So, ang assessment ko dito sa tao na to is in the red na siya. When you say in the red, parang warning na, parang may nagtitrigger na warning. Because high risk na tong tao na to for financial collapse. Because meron lang siyang isang parang pool of fund kung saan yun na yung magsusustain sa kanya. Yun na rin yung emergency fund niya. Yun na yung pwede niyang gawing source para magkaroon ng income. So, kailangan ng urgent attention itong mga bagay na to. Since you are familiar, or I mean, the prospect is familiar kung magkaning total amount,
at may estimate siya magkano ang buwan-buwan niyang ilalabas. I-check niya gaano karaming buwan tatagal yung pera niya. Yun yung first step. Now, pag may budget siya, kailangan mag-follow siya dun sa budget na yun. Third, hindi masusustain ng pera niya na naipon yung sarili niya hanggang death. Kasi pag sinabi natin, retirement age, mula sa time na hindi ka na mag-work hanggang sa death, I know na hindi yun enough. So, kailangan niya talagang maghanap kung paano lalago yung pera niya. At panghuli, yung accelerator na current niyang insurance, ang bumubuhay na lang kung ba't hindi pa nag-lapse yung accelerator na yon is yung mga previous account value na nauubos na. Tapos nung tinignan ko yung account value as of the moment, pag hindi pa siya nag-continue ng payment nito, magsasarado na tong plan na to by February. So 3 buwan na lang. Okay? So anong pwede kong advise sa kanya? Pag kinumpute niya yung buong buwan, gaano katagal yung pera, kunyari na-compute niya 12 months, i-assume niya lang na 6 months lang yun, tatagal. Or at least 4 months. Ganun lang. Because of emergencies. And usually, yung projection natin ng expenses natin na underestimate natin. Lalo na yung situation niya na hindi siya dito nakatira for a very long time. So, sobrang mahal na. And maraming sudden expenses na hindi na i-account. So, for starters, ibababa natin expectation niya sa kung gaano katagal yung PC ng pera niya. Now, during the 6-month period, kung kaya ng 6 months yun, let's just say, kailangan na maghanap ng trabaho. At yung comment ko naman regarding sa accelerator niya, kung pasok sa budget niya, na i-sustain yung policy na yun, ituloy niya. Kasi maganda yung VUL na lumampas na ng surrender charge. Kasi para na siyang bangko eh. Pwede ka mag-withdraw anytime without the charges. Tapos yung pera na nilalagay mo doon is invested na sa stock market. Pero kung hindi kaya ng pera mo, I wish you to withdraw it. May makukuha kang konting-konting pera na lang. Kasi, imagine mo, yung account value nito sobrang liit na lang. Or, pwedeng hintayin mo na lang hanggang bago mag-February, bago mag-lapse. Tapos, mag-hope ka na baka magkaroon ka ng income, ituloy mo. Pagka hindi, hayaan mo na siya mag-lapse. Pagka ganun yung ginawa mo, hindi mo makukuha yung remaining account value, pero at least insured ka life ng 150,000 in disability. Okay? We don't want that to happen, pero at least you know that that will become your coverage. So, in a nutshell, ganito yung gusto kong gawin mo. Yung lump sum pera mo, ang key lang talaga dyan is i-manage mo ng tama. Tapos, i-estimate kung gaano tatagal yon. At dun sa period na yun, kailangan maghanap ka ng trabaho or maghanap ka ng pagkakakitaan. So, hahatiin mo sa 3 yung pera. Pwedeng yung una, maglagay ka ng emergency fund mo. Yung mga sudden gastos. Okay? Kailangan mo lang yan. Siguro kahit mga 6 times ng living expenses mo. Kung tipid ka sa living expenses, 6 times would do. Pero kung medyo malaki pa na living expenses, kahit 3 times lang. Remember, there will be emergencies. Prepare for it. Second, linawin mo kung magkano operations account mo. Tingnan mo kung gaano katagal, needs and wants mo. Kung kaya yan ng 6 times or 12 times, itabi mo na yan. Yan lang yung pagkukunan mo ng needs and wants mo. Tapos, i-assume mo, kalahati lang yung period. Like for example, tinabi mo yung pera, nilagay mo sa bangko for 12 months siya, i-assume mo 6 months lang. Maglalast yun. Tapos, yung natitirang pera, yun yung pwede mong paikutin. Pwede ka magnegosyo, pwede mong i-invest yan, tapos palaguin, or pwedeng ipang-apply mo yan. Now, ang difference itong tatlo is yung risk. Ang risk ng pagnenegosyo is pwedeng dun sa time na ubos na yung living expenses mo, yung PC mo, hindi mo pa nababawing negosyo. Mababankrupt ka. So, kung business man ang mapipili mo, i-make sure mo na bago matapos yung mark na yung maubos yung living expenses mo, may sureball plan ka na, kumikita na ako dyan for sure. Pag sa investment, high risk din to. Lalo na pag currency based, kaya stock market, o kaya stock market, masyadong malabo na within 6 months, makuha mo kagad yung return na gusto mo. Habang kung cryptocurrencies naman, forex, hindi rin ganun kataas yung return. Enough para bumulto yun ng gusto. Pinakamataas sana yung return ng business eh. Kaso nga lang, highest risk kasi siya. Very high risk naman ang investment and I doubt na makuha mo kung ano yung gusto mong return unless illegal yan. Which is hindi ko naman sinasuggest. So definitely, this won't work. So the best way is for you to have a stable income.
So, look for something that you like na magbibigay sa'yo ng income. Kung hindi man work yan, siguro passion na kumikita. Na kaya mong, by this time na naubos yung PC ko, meron na akong bagong inflow. So, yun lang yung pwede kong i-advise sa'yo for now because of the situation na kinalalagyan mo ngayon. I hate to break it to you, pero the amount that you have right now, sobrang bilis maubos niyan. So, you have to act swiftly on your matters. Yung mga urgent attention, kailangan mo lagyan because, ano talaga, high risk sa financial collapse yung pera mo. So, I hope this helps para mas makapag-reflect ka na maigi sa pera. For those of you who wanted financial advice, I'm going to put my link siguro somewhere here so that you could contact me. But if ever man, this person, you wanted an extra income, I'm offering also career opportunity. If you want to become financial advisor, you could apply. Pero kung hindi naman, yun nga, maghanap ka lang ng extra income mo. Okay, thank you for listening and I hope this helps.